Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nabigo si Shadow na gawing puppet si Will Surfort dahil sa misteryosong nilalang na nasa loob ng ating bida. Ginamit naman ni Will Surfort ang black magic ng miyembro ng Gothia, at inihampas ito na para bang espada patungo sa kanyang kalaban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang part 2 ng chapter 45. Nagsimula ang chapter, kung saan nagpakawala ng malakas na atake si Will, gamit ang black magic na nakuha niya kay Shadow. Pagkatapos pakawalan ng ating bida ang atake, ay nanatili itong nakatayo at tila nawala ito sa kanyang sarili. Labis namang nagulat sina Lihana at ang pusa ni Will sa ginawa nitong atake, habang si Will Surfort ay humandusay sa sahig, at tuluyan ng nawala ng malay. Ang pag-ataking pinakawalan ng ating bida ay dumaan lang sa tabi ni Shadow at hindi man lang ito nagalusan, habang hindi naman inasahan ng miyembro ng Gothia ang nagawa ni Will Surfort at sinabi sa kanyang sarili, na ano ang ginawa niya. Sino ka ba? Nababahala naman si Lihana dahil sa nangyari kay Will, habang bigla nitong napansin na ang mga kadena na pumipigil sa kanyang pagkilos ay lumuwag dahil sa pinakawalang atake ng ating bida. Sinabihan ni Lihana ang kanyang sarili, na sige Lihana, pilitin mong makawala dito. Ang kidlat ay dapat mabilis, dapat itong tumayo para sa kanyang sinumpaan, ako'y walang humpay, ako'y hindi matitinag, ako'y isang kabalyero ng kidlat at hinding-hindi susuko. May mga kidlat ang lumabas sa katawan ni Lihana, at sa isang iglap ay nasira niya ang mga kadena na pumipigil sa kanya, at tuluyan ng nakawala. Agad naman itong nagtungo kay Shadow at ginamit ang kanyang mahika, na tinatawag niyang Lisol de Dua, Arges. Ang mahika ni Lihana ay lumikha ng tila isang espada na gawa sa kidlat, at ginamit ito upang hiwain ang kanyang kalaban. Tumama ang kanyang kidlat sa gitnang bahagi ni Shadow, na naging dahilan upang mapinsala ito at labis na tumulo ang mga dugo. Bagamat dinamdam ni Shadow ang pinsalang natamo nito, ay pinilit pa rin niya ang kanyang sarili na gumamit ng mahika, kung saan itinaas niya ang kanyang wand, at nagpakawala ng makapal na itim na usok. Nang wala nang makita si Lihana, ay sinamantala ito ng kanyang kalaban upang makatakas. Nagtungo ito sa itaas ng isang gusali, habang labis siyang naiinis sa mga nangyari sa kanya. Sinabi ni Shadow sa kanyang sarili, na nakakainis. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila sa akin. Pinipilit ni Shadow ang kanyang sarili na lumayo, ngunit nahihirapan ito dahil sa sugat na natamo niya sa kanyang sarili. Ito ay umiiyak dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya habang sinasabi nito, na ito'y isang kalokohan, ano ang nangyari? Napakasakit ng nangyari sa akin. Sa susunod na makita ko ang mga dagang iyon, ay sisiguraduhin kong papatayin ko sila. Inilipat naman ang scene kay Lihana, kung saan nakatayo ito sa harapan ng maitim na usok. Sinabi niya sa kanyang isipan, na napigilan ko na siya gamit ang aking mahika. Hindi, tumakbo lang siya, hindi ako makapaniwala, na isang taga-suporta ng Gothia ang nakita ko ng harapan. Ipinakita naman si Finn, na nasa itaas pa din ng gusali at pinapanood ang dalawa nating bida. Sinabi niya, na umaasa ako na magagamit ko pa siya ng kaunti, pero mukhang ito na ang katapusan para sa ngayon, marami pa siyang tatahakin bago niya marating ang kanyang pinagmulan. Nang tignan naman ni Finn ang kasamahan ni Shadow na nasa kanyang likuran, ay bigla na itong naglaho na para bang nag-teleport ito. Kinabukasan, sa loob ng tore ng The Fantifermary Sixth Stratum, sa timog na bahagi, ay naroon sina Lihana at Will na may mga benda sa kanilang mga mukha. Tinanong ni Lihana si Will, na hindi mo ba maalala ang kahit ano sa mga nangyari kahapon? Sinabi ni Will Surfort, na hindi ko magawa, pagkatapos ibinato ni Emma ang mahika sa akin, naging blanko na ang isip ko. Pinagmasdan ni Will ang kanyang palad at sinabi sa kanyang isipan, na hindi ko maalala ang mga nangyari, pero parang may nakita akong kaunti pagkatapos kong tamaan ng puppet spell, maaari bang konektado sa wish ang nakita ko? Mukhang nasulyapan ni Will Surfort ng kaunti ang misteryosong nilalang na nagpakita kay Shadow. Bigla namang nagpakita si Cress Lewis sa kanilang harapan, na ikinagulat ng dalawa. Tinanong ni Will ang witch, na Cress Lewis, kamusta na si Emma? Ang Fantifermary pala ay hospital ng tore, at sina Will at Lihana ay nasa harapan ng silid, kung saan sinusuri si Emma. Pinapasok ni Cress Lewis ang dalawa at nang makita na nila si Emma,
ay sinabi ng witch na masama ang kanyang mga sugat pero mas malala ang kanyang floral fadya. Ang matagal na pagkakalantad sa Beldors ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang katawan, kahit na may mga mahika ng Elvan para sa pagpapagaling, ay aabutin pa rin ito ng matagal upang maayos siya. Ngunit ang magandang balita ay buhay siya, ang kanyang paggaling ay nasa mga kamay na ng mga elves ngayon. Salamat sa inyo, nailigtas din namin ang iba pang mga mages na naging biktima ng puppet spell. Gayunpaman, hindi sila makakagalaw ng malaya sa loob ng ilang panahon dahil sa epekto ng mahika. Sinabi ni Lihana na Madam Cresluis, ang mage na kalaban namin ay gumamit ng isang natatanging paaralan ng mahika na tinatawag na Berzem CK. Ano ang alam mo tungkol dito? Sinambit ni Cresluis na ang Berzem ay isang angkan ng mga espesyalista sa mahika ng puppet na sinubukang sakupin ang kanlurang lungsod ng Ter-Alis. Alam kong alam mo na sila ay agad na pinatay dahil sa pagdaloy ng kaguluhan sa lungsod, ngunit ang kanilang paggamit ng Beldors bilang sangkap para sa kanilang mahika ay bagong kaalaman para sa akin. Kung totoo ang sinasabi mo, maaaring mas marami pang mga puppet sa tore kaysa sa alam natin. Maging alerto kayo kapag naamoy nyo ang Beldors, walang kasiguraduhan kung saan maaaring nagtatago ang mga kaaway natin. Sinaad ni Will Surfort na gumamit ng dark magic ang mage na yun, posible bang ang Tridor ay mula sa dark faction? Sinabi ni Cresluis na hindi pa tayo makapagpasya ng tiyak, ang masasabi natin ay walang sinuman batay sa description na ibinigay ninyong dalawa, ang bahagi ng dark faction. Ang tinatawag na Tridor ay maaaring nagtatago sa tore o marahil kahit saan. Sa kabila nito, ay pag-usapan naman natin ang ibang bagay. Biglang hinawakan ni Cresluis ang ulo ng dalawa upang iyuko sila at sinabi, na tulad ng sinabi ko sa inyo na mag-espiya lang, hindi makipag-away ng hayagan. Oo, nailigtas nyo si Emma, ngunit hindi pa din tama iyon. Humingi naman ng tawad ang dalawa, habang biglang dumating ang pinakapinuno ng Wind Faction na si Arvin Olas, at tagapamahala niya na si Monica Orphan. Sinabi ni Arvin kay Cresluis, na totoo bang inatake ang aming minamahal na kasama, na si Emma. Sabihin mo sa akin kung okay lamang ba siya. Magsasalita sana si Will Surfort, ngunit bigla itong tumigil dahil may narinig siyang boses sa kanyang isipan, na narinig din ni Lihana. Ang narinig nila ay wala ni isang salita mula sa alinman sa inyo, nauunawaan ba nyo? Sinabi ni Will sa kanyang isipan, na gumagamit na ng telepathy si Cresluis, upang makipag-usap sa amin, habang sinaad ni Lihana sa kanyang sarili, na naririnig ko ang boses niya sa aking ulo. Patuloy namang kinausap ni Cresluis ang dalawa sa kanilang isipan at sinambit, na hindi natin alam kung sino ang nakokontrol, ang mga mata at tenga ng kaaway, ay maaaring kahit saan. May hinala ako na ang masamang tao ay magpapadala ng mga puppet, upang bantayan kayong dalawa o marahil subukan kayong patayin. Huwag niyong pabayain ang inyong depensa para sa sinuman, isaalang-alang ang sinumang lumapit sa inyo bilang kalaban muna at kaibigan pangalawa. Pagkatapos payuhan niya ang dalawa, ay kinausap na ni Cresluis ang Wind Faction. Sinabi nito, na kanina ko pa kayo hinihintay, Arvin at Monica. Ipapaliwanag ko ang lahat, sundan niyo ako. Pasensya na at hindi namin siya naprotektahan, ayon sa balita, nagkaroon ng atake mula sa isang kalabang mage. Sinaad ni Monica na ito ba ay ang tinatawag na Tridor, habang sinambit ni Arvin na nasaan ang Upper Institute noong nangyari ito. Habang nag-uusap ang tatlo, ay muling sinabihan ni Cresluis sina Lihana at Will, na manatili kayong malapit kay Zeo at Guilford, magiging ligtas kayo sa kanilang presensya. Sinabi naman ng dalawa sa isa't isa, na ito ay isang seryosong bagay. Sinambit ni Will Surfort na ang tore ay ang tunay na larawan ng kaayusan sa ating mundo, isang simbolo na ating pinagkakatiwalaan, ipinagdiriwang, at pinapangarap na maging bahagi. Pero ngayon, ang Upper Institute, ang mga factions, at kahit na ang ating mga kasamahan na Thunder Faction, ay maaaring kalaban natin. Sa sandaling lumabas ang kaalaman tungkol sa pagkakaroon ng mga puppet sa loob ng tore, magsisimula ang kawalang tiwala at paghahati-hati, ang pagbagsak ng tore ay hindi maiiwasan. Sinabi ni Lihana na ito ay magiging mahirap para sa atin. Hindi natin maaaring pagkatiwalaan ang sinuman sa tore. Sinambit ni Will Surfort na meron pa din. Huwag mong kalimutan Lihana na mayroon tayong mga kaibigan.
Sumang-ayon naman si Lihana sa sinabi ni Will, habang may isang tao ang papalapit sa kanila. Ito pala ay si Guilford na nagagalit sa dalawa at sinabi, na nagpapakasaya ba kayo, Owen Zaus at Sir Ford. Labis namang natakot ang dalawa at sinabi, na ikaw pala tagapamahalang Guilford. Anong ginagawa mo dito? Sinambit ni Guilford na nakakuha ako ng mensahe mula kay Cress Lewis, na humihiling na pumunta at kunin ang ilang mga tamad sa Fantafermary. Sana'y handa na kayo, mga kahihiyan. Dahil may darating na bagyo ng mga pagsasanay para sa inyo. Pagkatapos ang pag-uusap ni na Guilford, Will Sir Ford, at Lihana, ay inilipat ang scene sa pinakaitaas ng tore. Ipinakita si Elf Arya na nagpunta sa kinalalagyan ng Light Monarch na si Aaron at sinabi, na may tanong ako para sa iyo, Master Aaron, nais mo bang sirain ang tore? Ang Light Monarch ay nakaupo sa kanyang trono, habang pinagmasdan niya ang Alvis Vina, na si Elf Arya. Dito na natatapos ang part 2 ng chapter 45 ng Wistoria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!